Mga kaibigan, mga dudes, ito yung isang halaman na natin. Kung nakita nyo, nakalsa na yung mga lupa niya. Yan. Hinukay natin, kinultivate natin. Hinukay natin, kinultivate natin. Kung mapapansin nyo to, ngayon ko lang yan natanggal kasi ngayon lang ako nagkaroon ng gamit. Ito yung mga gamit nating ginamit sa pagtatanggal. Hindi lang natin person na makuha itong buo kasi mahirap din. Pero dadating ang panahon, matatanggal natin yung buong ng puno. Ito ay sampalok. Dating may sampalok dito na pinutol ko nung magtayo ako ng bahay. Tapos doon sa kabilang yon, mahirap din yon, mahogany naman. Dadating yan na matatanggal na natin yung mga tuod. Ito kita nyo yung natanggal natin. Tapos yung iba, mga bato. Kasi pinaghaluan ito ng sementong ginamit dito sa aking bahay. Kaya yan yung mga natanggal natin. Hindi natin basta malalagyan ito ng ammonium na abono. Kasi may mga ganyan nga. Yung dati, pinipilit lang natin. Ngayon, inisip ko na tanggalin na muna bago tayo maglagay ng ng abono ulit. Sa kabukiran, masarap ditong mamuhay. Sariwang hangin at mayroong mga halaman. Pwedeng paligid, gulay na sa sariwa. Manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Si Manong Berto karga ng kalabaw. Ang sarap talaga ditong mabuhay. Dito mo makikita ang bayanihan. Daming tao buhat ay bahay. Habang sila ay masayang nagtatawanan, makikita mo sa hatan na sari-saring halaman. Bukod tanging magandang pamasdan na puno ng ubas. Kulay pula at berde, hitik ito sa bunga. Sa kabukiran, ang sarap ditong mamuhay. Sariwang hangin at mayroon mga halaman. Pwedeng paligid, kulay na sariwa. Manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Si Manong Berto karga ng kalabaw. Ang sarap talaga ditong mabuhay. Dito mo makikita ang bayanihan. Daming tao buhat ay bahay. Habang sila ay masayang nagtatawanan. Ngayon, may panahon na tayo, may pagkakataon na para malagyan ng abono. Ang paglalagay ng abono natin, dyan sa ilalim. Natigil kanina kasi umulan. Ang kagandahan doon sa isang garden natin, kahit umulan, hindi siya naapektuhan ng tubig ulan. Hindi siya umaagos papunta sa ilalim lang. Kasi ang kagandahan niya doon, buhangin ang nasa field niya. Ito, mataas naman yung taniman. Ang propose ko dito, dadating ang panahon, mga ilang buwan ang lilipas, meron akong kapital kasi marami pa akong papaayos sa bahay. Yan maraming buhagan pa pangangailangan ko dyan. Ito, tatambakan ko din ng buhangan. Ang nakita kong maganda, hindi siya tinutubig. Tatandaan natin, ang grapes po ay hindi kailangan maraming tubig. Mas gumaganda siya sa dry na lugar. Napanood ko sa isang vlog ng isang katutubo sa Middle East. Ilang gabi ko na ito napapanood at binabalikan ko. Kung makikita ko yung picturean ko para i-attach ko dito. Sa mga sa mga semi na tawag ito, para siyang disyerto. Semi-disyerto na yun, bulubundukin, buhangin. Nangungo sila ng wild na grapes. Pero ang gaganda ng bunga. Nasa nasa mga pader ng bundok, ng mga bato at buhangin. Grabe. Kita ko yung pinapanood ko, talagang yung mga basag-basag na siguro, mini-mina yun, anong ginagawa nila doon, ba't may mga basag-basag na bato. Dumadagos yung mag-ina na napanood ko. Babae parehas, nanay at saka yung daughter niya. Kaya tingin ko, mas maayos nga, yung may lupa, syempre, yung may lupa, para meron tayong mixture dun sa buhangin. At buhangin talaga.
Kaya yun yung nakikita kong gusto kong gawin, adapt dito sa garden. At yun yung makikita natin doon sa isang garden. Ito mga kaibigan, ito yung ating inaplayan ng ammonium kanina. Buhangin siya. Buhangin siya ngayon kung may makikita kayo mga lupa. Dahil yan doon sa mga ilinagay natin dito, sumasama. Pero totally makapal na buhangin yan. Napakababang area nito. Ito ay dating manuka ng kapatid ko. Ano to, nagpupusali ito kapag tag-ulan kasi nga walang mabuhay ng damo dito dahil sa mga manok. Nung nagpagawa ko ng bahay, ito ang ginawa kong tambakan, hakutan ng mga buhangin, ng mga truck na napunta dito para sa gagamitin sa bahay. Kaya ito, pinantay ko na lang, hindi ko pinahukay yung ibang tambak ng buhangin, pinapantay ko na lang para maging ano ko ito, harapan. Pero anong nangyari, naging taniman. Pero okay yung buhangin sa taniman kasi yung ubas, ang prepare talaga niya ay buhanginan talaga. Buhangin talaga yung init. Actually, may napanood din akong vlog sa isang mga ubas. Hindi ko lang alaala kung isang gabi lang yun eh. Kung saan parte, saan probinsya ng Mindanao. Ano, parang attorney ba yun? Maluwang din yung kanyang ubasan. Ang gusto daw talaga ng ubas ay halos acidic yung lupa. Sa aking pag-iisip, pinag-aaralan ko sa aking isipan at napanood ko nga yung nanonood ako ng ibang mga vlog sa iba-ibang bansa at nakita ko yung natural o wild na ubas na nabubuhay sa kabundukan. Walang kasinong bato at saka buhangin lang ang meron doon sa bundok at saka yung ibang mga herbs na nabubuhay na mga maliliit. Walang malalaking puno. Walang malalaking puno, konti-konting mga damo. Pero ang makikita mong berde doon ay ang ubas. Ang daming bunga, namimita sila. Kaya napag-isip-isip ko na parang tama yung sinabi nung isa kong napanood na ang kailangan ng ubas ay medyo acidic. Parang kakaiba doon sa una kong ginawa dati na siyempre ang halaman kailangan hindi masyadong acidic. Dinaglagay ako ng apog. Pero siguro iwasan ko yung apog ngayon kasi nalaman ko na ang kailangan pala ng sa pamumuhay ng kakaiba, acidic naman. Parang bacteria, yung bacteria masaya siya sa acidic. Kasi ako may GERD ako. Yung GERD ko nagiging problema kapag may bacteria. Kasi natutuwa yung bacteria. May mga ibang klaseng bacteria na natutuwa sa acid. Kaya ganun din pala to. Ganun din pala itong ubas. At parang kailangan niya ng basa habang nagpapalusog. Pero kapag may bunga na, kailangan dry na siya para mapatamis yung bunga. Yun yung sabi, ha. Mapapatutayan ko ito kapag napabunga ko ito at tumamis yung bunga kasi ganun yung setup na gagawin ko. Samahan niyo ako mag-aabono ko. Ibig sabihin, ang abono acidic. Kailangan gustong-gusto nila yan. Mag-amonyo muna ako doon sa kabila. Ito tapos na. Umulan man, hindi siya na-wash out kasi sinisip-sip ng lupa. Sinisip-sip ng buhangin ang tubig agad. Hindi siya nag-flow. Tara, samahan niyo ako sa kabila. Bahagharing makulay dito sa silangan, ganda mo ay gusto kong makamtan.
Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Ganda at luntian, magandang masdan. Pagbukad liwayway sa silangan. Kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa Mga kaibigan, maghapon dumaan. ayusin natin tong ating halamanan, ano, bago natin tapusin ang vlog. Bumitiw sa hamon ng buhay. Sana sa pagbigit ko, paraiso pa rin ang dumungaw. Dito sa probinsya, ako'y isinilang. Hindi ko malilimutan ang araw na nagdaan. Hindi ko ito ipagpapalit kahit saan man. Probinsyano ako kahit Bye-bye. kailanman. Umuulan na po. Hindi naman maano yung ating sinabog kasi may pinakakanal akong ginawa para kung umulan, doon lang siya papunta sa ilalim ng lupa. Paki-like, paki-share, paki-follow po ng aking YouTube channel.